Welcome to Taking Care of Yourself, a 360-degree perspective where real people talk about real life. Today, we're diving into a topic that's universal but often overlooked, taking care of yourself. We brought together an amazing group of people who each bring a unique lens to this conversation. Let's get into it. We would like to introduce our guest, Mr. Ray Puerta, a creative artist, And Ms. Erica Labres, a mental health advocate, and also Miss Arjun Sengkap as spiritual guide. So let's start with a simple but powerful question. What does self-care mean to you? Yes, Miss Ara? For me, as a spiritual guide, taking care of oneself, hindi lang po siya nakabase kung saan nandun lang tayo nakafocus sa body natin. Pero as a spiritual guide po, kailangan din po natin alagaan ang sarili natin. Pero para din, pinafocus naman po ko kasi as a spiritual guide is yung soul po. Soul ko po soul po ng ating lahat. Kasi doon ko po mas na-feel kapag mas kinikira ko po ang soul, doon ko po nararamdaman na nandun po ang guidance ng Lord. Ano yung mga bagay na ginagawa mo para, kumbaga, like meditation? Ano yung iba pang bagay na ginagawa mo? Mga ibang bagay ko po na ginagawa mostly is reading the Word of God po. Kasi doon po tayo, kumbaga doon tayo nagkakaroon ng strength and wisdom po through reading the Word of God. And also through fellowshipping to other people like my churchmate po. Kasi nagbibigay din sila ng kalakasan sa akin. Yes, and it's important talaga na hindi lang yung panglabas or yung physical natin yung kailangan natin alagaan, pati rin yung spiritual natin. So, how about you, Miss Erica? For me, self-care means pagbibigay ng pahinga sa sarili, tulad ng pag-iwas sa stress, paggawa ng mga bagay na gusto natin. For example, is yung pag-exercise at yung paglalakad-lakad natin sa labas, na-relax yung utak natin. How about you, Mr. Ray, as a creative artist? For me, ang self-care ay ang pagpili ng katahimikan at magpahinga kapag pagod na, lalo na isa akong creative artist. Wala akong maiisip na idea or madodrawing kung ano man. Pag stress ako o pagod, yun lang. Walang maiisip na kapag pagod. Pero ano yung kadalasan mong ginagawa? Like, nag-draw ka ba? Kapag stress ka ba? Nakapag-draw ka pa rin ba? Or hindi na talaga? Hindi na kasi wala akong maiisip. Hindi clear yung mind mo. Mental block. Mental block. So, syempre, kailangan, para ma-overcome talaga natin yung stress and yung anxiety natin, may mga, kumbaga, coping mechanism din ang bawat isa talaga sa atin. Like, si Miss Ara, a spiritual guide. So, more on ano siya, like, kapag stress siya, magbabasa siya ng Bible, magkakausapin niya lang si Lord, di ba? Para, or yung iba para, yeah. Tapos, Miss Erica naman, kapag nakakaramdam ng stress, makikiconnect siya sa nature. Pwede din yon, pampa-clear din yon ng mind. And ikaw din. So, if you could go back in time and give your younger self one piece of advice about self-care, what would it be? So, first, If I given a chance po na mabalikan yung pagkabata ko, siguro ang may advice ko po is dapat nung bata pa ako, ginawa ko na kung ano ang mas nagpapasaya sa akin. Kasi ngayong 19 years old na po ako ngayon, pero parang ngayon ko pa lang siya mas na kilala si Lord talaga. Unlike kung dati, sana doon ko na mas naibuhos pa kay Lord ang mga ginagawa ko na para sa Kanya. Kasi doon ako, parang kulang sa akin kung wala si Lord. Ganun. So dapat nung sa kabataan, doon po mas binuhos pa yun. baga parang sana nakilala na kita noon pa lang yung ganong. How about you po, Miss Erica? If you were given a chance na balikan yung nakaraan or yung pagkabata mo, ano yung masasabi mo? Ano yung advice naman? Siguro sa akin, yung i-advise ko is hindi na, sana nung bata pa ako is hindi ako natakot na
humingi ng tulong sa pamilya ko kapag kailangan ko ng kausap para hindi ako na kinakain ng lungkot. Ganun. At saka, kailangan talaga na kapag, kumbaga kailangan ng kasama, kausap, kapag, lalo na kapag may mga bumabagabag sa isip mo, like, pwede rin yung i-share mo sa iba, lalo na sa pinagkakatiwalaan mong tao, para mas lalong mapagaan yung mga nararamdaman mo, mga naisip mo. Kasi, di ba yung mga kabataan ngayon, kapag may yung mental health, yung iba na stress, na depressed, tapos gumagawa na sila ng paraan like suicide, di ba? So, kailangan, para hindi yun mangyari, kailangan mo talaga magkaroon ng kausap man lang, may share mo yung mga thoughts mo. And, syempre, as creative artist naman, ano yung masasabi mo, yung advice mo sa younger self mo? Dapat nung bata pa ako, mas pinili ko nang mag-focus sa pagiging creative artist. Kasi, dapat noon pa, nag-focus na ako dyan. Dahil, Gusto mong balikan na, sana dapat ginawa mo na or ginalingan mo na nung bata ka pa para ngayon, mas mamamaster mo pa. Pero, kaya mo naman yung i-master, basta practicing, di ba? Parang, practice makes perfect naman, di ba? So, ayun. Thank you so much for coming today in our show. One last question. Before we end our show, one last question. Yeah. So, the last question is, tell the listener one small thing they can do today to care for themselves. For me po, as a spiritual guide, ang may advice ko lang ako, maisabi ko lang ngayon sa ating mga listener is, habang nasa age pa tayo or nasa younger self pa tayo o nasa kabataan para sa akin ngayon, ang may advice ko lang, huwag lang po tayong mag-focus sa mga worldly things or mga bagay na makamundo kasi alam naman natin na here on earth po is temporary lang. Para sa akin as a spiritual guide, kailangan mas mag-focus din tayo sa ating spiritual life. Like, pagtuunan din natin ang pansin kung ano na ba ang relationship natin kay Lord para alam natin kung saan tayo ang destiny natin. Okay, so about you, Miss Erica. So, para sa akin naman, yung advice ko is, huwag magpuro cellphone and focus lang sila sa mga bagay na makapagpasaya sa kanila and yun, basta iwasin yung pagsa-cellphone kasi, Yes, kasi nagiging cause din ng stress and then lahat. And yun. So, how about for me, habang tayo ay bata pa, bilang creative artist, pag-aralan na natin ng mabuti ang Kumbaga, mag-practice na magsimula ng pag-aralan yung mga, lalo sa basics sa pag-draw, ganyan. para pagdating ng hindi na masyadong mahirapan. It's important talaga na ma-realize mo na agad, bata ka pa lang na, ay okay, gusto ko to, kailangan ko ng pag-aralan to, kailangan ko ng i-practice to para in the future, alam ko na kung paano yung gagawin ko. Okay, so thank you so much. Thank you all for showing up, sharing openly, and reminding us that self-care isn't selfish, it's essential. So we'll see you next time. So we are your hosts. I am Krisha Valenzuela. and I am Christine Jewel Saraga. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you din. Thank you so much.